Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel! So, kamusta po kayong lahat? It's me, Cathy again. Kamusta po ang ating buhay? Ako po ay masyadong busy nung mga nakaraang buwan and then these days. Pero I'm so happy kasi extended na po yung visa ko. Nakuha ko na po yung ARC ko, guys. So, pwede na ako umuwi ng Pinas, pwede na ako bumalik ng Korea, ganun. Pwede na ako magbalik-balik, ganun. So, I'm so very, very happy kasi finally talaga na na nalagpasan na namin lahat ng kalbaryo. Simula nung nasa Pinas hanggang dito. So, ngayon, magi-start na ako para sa aking KIIP. Ano ba yun? School. Kasi mag-aaral ako sa KIIP. So, another kalbaryo ng buhay ko. So, gano'n. Next episode yon. So, so, may nakita kong comment sa aking YouTube channel. So, may nagtanong kung gaano katagal bago ako nakuha ng asawa ko. And then, totoo ba na 2 years bago ka makuha ng asawa mo? 초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Sagutin po natin yung tanong niya, no? Salamat sa tanong mo. And then, sa iba, kung may mga tanong kayo dyan, mag-comment lang kayo. At pag di ako busy, sasagutin ko. Ganun. At pag hindi ako tinamad, sasagutin ko. So, ganito po yun, no? Sa case ko, actually, 2 times, bago kami ikasal ng asawa ko, 2 times akong nag-try ng C3 visa. Travel visa muna. Kasi nga, gusto namin muna ng asawa ko na yung makilala muna namin yung isa't isa sa loob ng kahit isang buwan or 15 days na magkasama kami. Kasi ganon yung plano namin. Pero 2 beses po akong na-denied. Nakilala ko po yung asawa ko last year, 2023, December 2023, nagkaroon kami ng relasyon. December, January, February, March, April, May, June, and then July 1, kinasal po kami. Nagplano po kami magpakasal June, and July 1, kinasal po kami. August 19, nandito na po ako sa Korea. So, hindi po umabot ng 1 taon o 2 taon yung sa case ko, no? Sobrang bilis lang po. So, hindi po totoo yung 2 years bago ka kunin ng asawa mo. Kasi, yun, depende kasi yun sa asawa mo. Yung asawa ko kasi talagang pali-pali, gusto niya talaga kasi na akong makasama dito sa Korea. Kaya, talagang mabilis yung process namin. 1 month process lang, June. Simula pa lang ng June, nagsisimula na kaming kunin yung mga requirements namin. Ay yung asawa ko talagang pinursige niya talagang makuha agad yung mga requirements bago kami ikasal. Para pag uwi niya ng Pinas, dala niya na kumpleto na yung requirements and magpapasa na lang kami sa embassy. So, ganun kabilis. So, June pa lang, kumpleto na yung requirements namin. So, July 1, kinasal kami. July 2, pumunta agad kami ng embassy. And then, July 30, nagka-visa na ako. And then, CFO, and then SK workshop, yun yung ko. And then, August 19, nandito na ako sa Korea. 'Di ba? 8 months lang, guys. So, yung 2 years kasi, masyadong matagal na yun. Depende yun sa inyo kung may mga problema kayo sa mga papers nyo or yun talaga pwedeng umabot ng taon. Pero kung wala naman kayong problema, guys, sa mga papers nyo, and then sa embassy, kung malalampasan nyo naman kung may exam, kung mag-e-exam ka, o ganon, kung ma-denied ka, pwedeng umabot ng taon. No? Kung 2 taon, kung mag-re-apply kayo, ganyan. Pero kung wala naman problema sa mga papel nyo, is kumpleto naman, hindi naman naabot ng taon. Kami 1 month lang, di ba? O July 2, nagpasa kami ng requirements namin. O July 30, dumating yung visa ko.
And then, 19, nandito na ako for 8 months lang. So, hindi siya umabot ng 1 year. Wala pa kaming 1 year ng asawa ko, guys. So, matagal na yon 2 years. 'Di ba? Baka naman kung talagang babagal-bagal lang din, kung babagal-bagal din kayong mag-asikaso ng mga requirements nyo and ng mga, kung may mga problema sa mga papers nyo, pwedeng tumagal. Pero kung wala namang problema, hindi naman tatagal. Katulad nung sa amin, wala kami naging problema. Kaya, smooth lang yung naging process namin. So, ganun kabilis lang. Sa loob ng 1 buwan, nandito na ako sa Korea. So, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo, ma'am. And kung naintindihan mo yung pinagsasabi ko at sana nakatulong ako. Kung naintindihan mo sana, please subscribe my YouTube channel and don't forget to hit notification bell para lagi po kayo ma-notify sa mga susunod ko pang videos. And pwede nyo pong i-share sa iba. And then kung may mga katanungan po kayo, please comment down below. And pag hindi po ako busy, sasagutin po natin yan. Salamat po sa iyong question. So, I hope na nakatulong ako. See you guys on my next video. Bye!